Good morning mga beshi! So currently, we are in NAIA Terminal 4. You say, na nagbayad ka ng baggage allowance at hindi nakalusot ang iyong bagahe for today's video? Hindi lahat. Nang gusto mo makukuha mo? Hindi. Ano? Hindi palaging Pasko. So ayun na nga, since maliit lang yung plane and yung baggage namin is more likely medium size, we had to check in the baggage. Good thing, maaga kami sa airport kaya naman nakapag-purchase kami ng additional baggage through online which cost 600 plus ata. Unlike kapag sa mismong airport kayo magbabayad, mas mahal talaga. That's why we suggest na kung di kayo sure sa timbang ng bagahe nyo, much better if 2 to 3 hours early kayo sa airport. And just like that, nandito na kami sa Coron, Palawan! Anyways, nakuha pala namin yung ticket namin sa piso fare ng Sempak. It's 3,286.64 pesos. Round trip ticket, good for 2 packs na. Bago kayo pumunta ng Coron, need muna magbayad ng environmental fee na 200 pesos per person dito sa airport. Tapos may mga nagbibigay din dito ng mga flyers ng ibang tour na available sa Coron. Perfect to kasi makakapili kayo ng pasok sa budget nyo and at the same time yung convenient na tour para sa inyo. So, from Busuanga Airport, sasakay kayo ng van going to Coron. 250 pesos per person yung pamasahe. Much better if inform nyo ahead of time yung pagsistayan nyo para makapag-arrange sila ng van for you para sunduin kayo sa airport. At diretso na dun sa Airbnb or hotel. More likely 30 minutes yung biyahe from Busuanga Airport to Coron Town proper. So ayan, nandito na kami sa aming accommodation. It's Calmada Homes. Airbnb siya, 5 to 8 minutes away from Coron Town proper. At first, hindi namin expected na medyo malayo pala siya sa town. Pero carry na lang din kasi ang peaceful ng lugar. Very nature feels at cozy. Goods na din sa amin kasi bukod sa may sariling kitchen at solo namin, perfect din to for us kasi Starlink yung internet nila which is exactly what we need bilang freelancer kami. Kaya naman for the correction, hindi po ito bakasyon lang, nagtatrabaho din po kami habang gumagala para may panggala ganun. See, for the work ng aking jowa kahit kakarating pa lang namin. Sipag yarn. Sige naman, i-video lang ako. Hinok nga pala namin tong accommodation sa Airbnb app and it's 8,208.26 pesos. Good for 8 nights na siya. Ayan, for the house tour ang ating peg for today's video. As you can see, parang andito na lahat ng kailangan mo. May sala, dining, kitchen, o bathroom, may veranda na din. Actually, may isang room pa sa taas na may aircon and fan din. So, parang itong cabin is good for 2 to 5 packs ata. Tapos yan yung view sa labas. Very provincia feels. Damang-dama ko yung katahimikan ng paligid. Parang gusto mo lang tumunganga ng slide at mag-isip-isip ng mga bagay-bagay. Kung tama pa ba itong mga desisyon natin sa buhay? Ganun. Good morning! It's our day 2 here in Coron at ayun nga, tinatry ni Joa magpalipad ng drone. Practice daw muna siya. By the way, since medyo malayo to from town, ang ginawa namin is nag-rent kami ng motor kasi mas pricey pag nag-tricycle kami, parang 400 ata per way kasi madalang yung daan ng trike dito. Ang renta namin sa motor is 350 pesos per day. So, nirent namin siya for 5 days. Since nag-rent kami ng motor, first thing we did is pumunta kami ng Coron Town proper. And this is how it looks. Ito yung Luwalhati Park, usually meeting place to ng mga nag-island hopping. And as you can see, medyo makulimlim today kasi may paparating ata na bagyo. Kaya naman sa mga balak pumunta ng Coron, we suggest na pumunta kayo either summer or from November to March. So
So, right now, ayan, pupunta kami dito sa palengke na located lang din sa town para bumili ng food na lulutuin. Good morning again! So, it's our day 3 here in Coron at eto ang ating OOTD for today's video. Kaartehan ko lang yan, pasintabi na lang po sa nanonood ng katabaan ko. Umulan pa nga! Paano tayo makakagala niyan? Pero sabi nga nila, ulan lang yan, for the gala pa din tayo. Ginusto natin to eh. Hi! So bukas tumila din yung ulan. Dahil dyan, punta tayo ng Mount Apias. So ayan na nga, nandito na kami sa starting point ng Mount Apias. Mahaba-habang lakaran at akyatan na naman ito, kaya good luck sa amin. Bes, 700 pa yan, Bes. Napagod ka na. Ay, butang magandang exercise yan. Matanggal yung mga taba-taba mo. Okay, lakad. Taas kamay, taas kamay. Dahil ko pa ng bata. Ay! Yes! Effort naman din talaga yung bata dito kahit nakakatawa yung kinalabasan ng video. Sa mga pupunta dito sa Mount Apias, a little tip would be a great help for the locals, lalo dito sa batang to, na ginagawa to para pangdagdag sa gasusan niya sa school. Nga pala, 720 steps going up and then 720 steps ulit to going down naman. Kaya, for sure, mababawasan talaga yung mga fats niyo dito. Sunshades. Wala. Okay. Slow ba yun? Oo. Parang hindi. Buti. Ngayon naman, pupunta tayo sa Makinit Hot Spring. Grabe lang talaga yung putik dito pag maulan or bagyo kasi hindi pa sementado yung daanan. Kaya naman, iba yung pag-iingat talaga tayo pag pupunta dito, lalo pag nakamotor tayo. Water? May 3 options pala pagpunta dito. Una, yung ginawa namin na nag-rent ng motor. And then yung pangalawa is pwede kayo mag-rent ng tricycle kung madami kayo or avail kayo ng town tour. Yun ata yung mga nakavan. So ayan, pagdating dito, magbabayad kayo ng 300 pesos each for the entrance fee. May mga cottages at tables din sila. Di ko nga lang na-check kung magkano since dalawa lang naman kami. And hindi din naman kami magtatagal masyado. Anyways, salt water pala yung tubig dito sa hot spring. Very kakaiba, diba? Usually kasi natural water yung alam ko na hot spring. Pero, eto, ang perfect lang din talaga kasi after ng nakakapagod na lakaran at akyatan, nakaka-relax talaga maglublob dito. Sa sobrang init ng tubig, parang pwede ka magluto, beshi. And sabi nila, may health benefit din daw yung alat ng dagat. Ito nga pala yung itsura niya sa gabi. Very aesthetic din. Tingin dito. Minsan talaga may mga jowa tayo nagpipresenta mag-video. Pero ang gulo ng video, nagigigil talaga ako sa'yo, Christopher. Nakadan. Mamaya ako naman mapabalik.
Ay. At ang favorite part natin pagkatapos gumala, ano pa nga ba? Eh di kumain! So ayan, from Boracay to El Nido to Coron, Trattoria Alto is definitely one of the best Italian restaurant na nakainan namin. Hindi naman siguro obvious, no? Baka naman! Good morning mga beshi! Another day, another gala naman tayo for today's video. So right now, pupunta kami sa isa sa mga sikat na hotel resort dito sa Coron, which is the Tag Resort Palawan. So we had a chance na ma-experience yung resort without spending too much kasi meron silang later offer for the tourist. So it's gonna cost you 700 pesos only per pax. That consists of entrance fee, towel, and worth 350 pesos consumable for foods. Maigpit ba? Para hindi po basta-basta. Sige po. Thank you! Go! Oh, dantaan ka dyan. Pag ikaw tumampling dyan. Good luck sa'yo. Saan tayo pwede? Babe! O diba bongga, parang 200 lang talaga yung binayad mo. Tapos ganito na kaganda yung mapupuntahan mo. Ang
swerte pa namin today kasi literal na solo namin yung pool. As in, walang ibang tao ngayon. Nasa island hopping ata mostly or di naman kaya mga na-cancel daw yung flight dahil sa bagyo. Since meron nga talagang bagyo as of this moment. Tingin ka. Wow, ah. Wow, ang ganda ng shot, babe. Oo, ang ganda. Okay naman, okay naman. Salat ako dyan, salat ako. Paano? Okay. Siyapang naman yun. Wow, ano yan? Ano?
Grabe, ang bilis ng araw. Day 6 na namin today. At ngayon nga, naisipan namin mag-road trip pero hindi sa Coron kundi sa Busuanga. Sabi naman nakausap namin sa Tag Resort, meron din daw mga beaches at falls dito. Kaya naman, tinry namin puntahan. Medyo malayo nga lang yung biyahe from Coron to Busuanga. Parang mga 30 minutes to 1 hour or more kung iikutin niyo yung buong Busuanga. So, ayan, yung Rio de Playa Beach ata. Unfortunately, hindi maganda yung dagat ngayon dahil nga sa bagyo. Kaya naman, saglit lang kami dito. As you can see, the struggle is real, guys. Grabe pala yung daanan dito. Parang 1/4 lang yung buong paikot ng Busuanga, yung sementado, and then the rest, puro off-road na. Dito talaga na-test yung patience namin sa isa't isa. Kaya naman, we suggest matuto na kayo sa amin, guys. Huwag nyo gagawin to utang na loob kung ayaw nyo masaktan. My Lord, Day joke. If gusto nyo talaga ng adventure, why not? Pero, doble ingat lang talaga pag gagawin ito. Kasi di talaga biro yung daan. Lalo na pag naulan or may bagyo kasi super putik at dulas talaga ng daan. Wow. Guys, finally, sementado na. Grabe. Yung saya namin nung patag na yung daanan after ng napakahabang off-road. My God. Next time, make sure to check the map, guys. Kung okay ba yung daan na pupuntahan nyo. Or, ask the locals. Better be safe than never. Hello! Day 7 in the house. Practice lang muna kami ng drone shots and currently we're in Luwalhati Park para sa aming super ultimate island tour here in Coron. Medyo makulimlim, may konting ulan today pero carry lang, ang ganda rin pa din naman ang paligid. Super green.
Labo kasi. Ang labo. Mahirap, madali lang yun. Huwag na, okay na. Ayoko. Tumataas nga siya. Busog na ako. Kumalun ka kasi. Okay, so our next stop is hindi ko na maalala. Sa totoo lang. Basta dito kami nag-lunch. And then, off to our next destination. Twin Lagoon ata to. Tamang strolling lang. Tama ba yung term? Basta tamang sagwan lang and appreciate yung view ng lugar. Kasi ang ganda talaga niya. As in. Kung sa postcard, maganda na siya. Sa personal, mas maganda siya. Ikaw yun? Hello guys! Anyway, so eto naman yung snorkeling area nila. Sorry, wala akong masyadong video kasi sobrang in-enjoy ko lang talaga siya pagmasdan. And I can say na it's definitely one of the highlight dito sa Coron. Sobrang gaganda ng corals nila, as in buhay na buhay. You should see for yourself, guys. And
this is our last destination for today's island hopping. Kaya naman, tamang drone shot lang kami at ligo. Good morning! It's our day 8 here in Coron. So ayan, tamang breakfast lang ng konti. Pero since di kami nabusog, lumabas na lang kami papuntang town para kumain dito sa Big Mamas. So far, goods naman yung food nila. And then we went to souvenir shop para bumili ng walang kamatayang ref magnet. For tonight naman, bumalik kami dito sa Tag Resort para mag-samgyup at magkape together with our newfound friend. Siyempre, di pa natapos doon. Nagkayaan pa nga mag-video kay somewhere. So, there you go. Tamang kanta, inom at food trip lang ang mga furrisons. Pandalaki lang yan. This cute couple na parang married na sila for a long time, pero kung titingnan mo, parang bagong kasal or parang bagong magjowa lang sila dahil sa kanilang overload sweetness. Di ba ang cute? At ayun, ang aming pangmalakasan, panlaban sa tawag ng tanghalan, representing Liam. Ayun, last day na namin today, kaya naman sinulit na namin ang paglibot-libot dito sa town para kumain at bumili ng kung anong anik-anik. Dahil nag-review ako ng carbonara, nandito na naman kami sa Trattoria Altrove, the ultimate favorite as usual. Tapos ayan si Chris, gusto lang ng normal food. That's all for today's video. Di man kami nakapag-island escapade dahil sa bagyo at paulan-ulan na panahon dito sa Coron. It's a good thing na din kasi at least may babalikan kami next time na pumunta ulit kami dito. Till next time, Coron! Bye!